my name is Pauline Joy Achadera. I am the first reporter. We tackle about the retraction of Rizal. We all know that Jose Rizal is our national hero, became one of the significant personalities in our history. He left a big controversial issues with regards to this event before his death. Of course, this is about the retraction of Rizal. So, ano nga ba yung retraction? Retraction is the act of taking back an offer statement or admitting that a statement was false. Ibig sabihin, when we say retraction, ito yung pagbawi or pagbabalik loob ni Rizal sa Catholic Church or sa simbahang Katoliko dahil gusto niyang maging Katoliko bago siya mamatay. If we look at the pictures, makikita natin ang handwritten document ni Rizal at ang English translation ng kanyang retraction. Dito malinaw niyang sinabi na, I declare myself as a Catholic and in this religion, in which I was born and educated. I wish to live and die. Ibig sabihin, bago siya binaril or patayin noong December 30, 1896, sinabi niya na babalik siya sa Catholic faith at binabawi niya ang mga statement at paniniwala laban sa simbahan. Good morning ma'am, good morning class. I'm Nicky Dalauta, the second reporter. My topic, reason why Rizal retracted. Number 1, to save his family and town of further persecution. Kasi po alam na ni Rizal na mayroong maganap na persecution sa ating bansa. Kaya sinabi niya na i-save niya muna yung kanyang family para sa persecution na darating. At the second, to give Josephine Bracken as a legal status as a wife. Sinabi ni Rizal na bigyan niya yung kanyang asawa na si Josephine ng legal status bilang isang asawa. At the third, to secure reform from Spanish government. Sinabi kasi, kumbaga alam naman po natin na nung panahon ni Rizal ay Spanish pa ang may hawak ng ating government. Kaya sinabi niya na i-secure daw muna niya kung ano yung niya nalalaman sa Spanish government. And to third, to the last, the fourth, and to help church cut away from disease which harm. Sinabi ito ni Rizal na upang matulungan niya ang mga churches ba yung church na simbahang Katolika na may balik sa dati or sa tama ang mga aral na pinapatupad sa simbahang Katolika. For the Rizal instruction that had surfaced. The first version on the text was published in La Voz Español in Del Rosario, Manila on the birthday of Rizal execution. Ito po yung first published na Del Rosario de Manila nung si Rizal ay namatay noong December 30, 1996. At the second one came from anonymous writer who revealed himself years later as a Father Bulagar. It offered the Barcelona, Spain on February 14, 1897 in the fortnightly magazine in La Juventud. Sinabi po dito na mayroong isang writer na nag-rebuild taon bago si Father Bulagar na nagagaling sa Barcelona noong February 14, 1997. At nung fortnightly ng La Juventud na ito po yung tulad ni Rizal na nagsasabi na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. At the third one that was said, the original text of discovered in archives on the 1935 after disappeared for 19 years from afternoon on the Rizal destruction was shot. Ito po yung pang third na discovered nung archives noong May 18, 1935 na ito po ay nawala
nung nawala nung 39 years bago si Rizal binaril. At yun po ay nawala nung afternoon na yun. At yung pang-apat, the fourth text is appeared the Imperial on the day Rizal excursion of the short formula after destruction. Isang magandang umaga po. So aking report ay about kay Father Baliger. So sino si Father Baliger? Si Father Baliger po ay isang pare ng Jesuita na kung saan ay bumisita kay Rizal noong mga huling oras niya sa harap ng Santiago, no? So sinabi niya na nagawa niyang hikayatin si Rizal na tuligsain si Mansory at bumalik sa Catholic fold. So yun po ang istorya ni Father Baliger. At dadako din po tayo kay Father PUP. So si Father PUP, sinabi niya na nakatanggap siya ng isang eksaktong kopya ng pagbawi na isinulat ni Rizal, no? So ibinigay ni Padre Baliger ang retraction document kay Father P. So yun po yung connection between Father Baliger and Father P or Father PUP. Good day everyone. My name is Oscar Tablante. I'm port reporter. Archbishop Nuzalida Rizal made slight variations in his retraction from the proposed text by Father P. So Father P gave the documents to the Secretary of the Archbishop, Tomas Gonzales Pejo. Good day everyone, I'm Angela B. Bulaños, I'm the PIP reporter. Ang report ko naman ay tungkol kay Gaspar Castaño at Luis Tabel de Andrade. Si Gaspar Castaño ay isang Espanyol at empleyado ng kolonyal ng pamahalang Espanya. Siya ay isa sa mga sinasabing testigo na nakabasa mismo ng dokumento ni Dr. Rosa Rizal. Ayon sa kanyang notarized affidavit declaration noong April 25, 1917, hawak ko ito sa aking mga kamay. Nabasa ko ito at may papatotoo kong ang dokumentong iyon ay naglalaman ng retraction ni Rizal. Sunod naman ay si Luis Tabel de Andrade. Si Luis Tabel de Andrade naman ay isang Espanyol din na opisyal, militar at abogado ni Dr. Rosa Rizal sa kanyang paglilitis noong December 30, 1896. Bilang tagapagtanggol, kasama siya sa mga huling araw ni Rizal. Pero hindi siya saksi sa mga espiritual na pangyayari tulad ng retraction, panalangin ni Rizal at sa panalangin ni Rizal na sinasabing hinalikan niya ang statwa ni Jesus. Ganon din sa kasal umano niya kay Josephine Bracken isang oras bago ang paglilitis. Bagamat isa siyang Espanyol, naniniwala siya kay Rizal. At kinestyon niya rin ang mga pagiging bias ng mga testigo dahil sa kakulangan nito ng mga ebidensya. Pinaglaban niya si Rizal sa pamamagitan ng maayos at nakataong argumento. Tinangkari ni Tabel na ipakita na walang batas na malinaw na nagpapatunay na sa kasalanan ni Rizal, ngunit hindi pinakinggan ng hukuman. Tomas Gonzales. The retraction document was handed to him for safekeeping and the archives for the Secretary Office. Si Tomas Gonzales Pijo ay may mahalagang papel sa kontrobersya tungkol sa retraction ni Rizal. Ayon sa mga record, ang dokumento ng retraction ay pinagkatiwala sa kanya para sa ligtas na pag-iingat sa mga arkibo ng opisina ng sekretaryo. Ang retraction ni Rizal ay tumutukoy sa dokumento na sinasabing nilagdaan niya bago ang kanyang pagkamatay noong Disyembre 30, 1896. Ang dokumentong ito ay pinahayag ni Rizal ang kanyang pananampalataya sa
Katolicismo at binawi ang kanyang mga sinulat laban sa simbahan. Good day everyone, my name is Beverly A. Tanande. For my report, Father Rosal. On December 30, 1896, Father Rosal saw the retraction paper in Ateneo. Noong December 30, 1896, hindi nakita ni Padre Antonio Rosal ang dokumento ng pagtatakwil sa Ateneo. Ang dokumentong ito ay nasasabing nilagdaan ni Rizal ay nakita ng iba't ibang individual kabilang ang mga naglathala nito sa pahayagan tulad ng La Voz Española, ngunit hindi particular na nakita ito ni Padre Rosal sa Ateneo. Ang dokumento mismo ay pinagdebatihan ng may ilang nangangatwiran ito ay piki. Bagaman, naroon si Padre Rosal sa pagpatay kay Rizal, walang record sa kasaysayan na nakita niya o humawak sa dokumento ng pagtatakwil sa Ateneo ayon sa study ko. Good day everyone, my name is Regine L. Lorania and my topic is all about arguments against the retraction. So the spontaneous act undermine the belief that Rizal retracted. So what is the meaning of spontaneous act? So the spontaneous act are action done without prior planning or premeditation. So the first Rizal retracted is the document of the retraction was kept secret. Why it is kept secret? Because he protecting the church image. Why he protecting the church image? Because if the document is authentic, the Catholic Church may have wanted to control the narrative around Rizal retraction to manage its implication on his legacy and the church image. Next is the request of the Rizal family have the original or both copy denied. And why is the Rizal burial was kept secret? Because the secrecy of Rizal burial reflects colonial and religious authorities' desperation to suppress his legacy. However, these efforts only amplified his status as a martyr, ensuring his enduring role in the Philippine nationalism. The lack of transparency continues to fuel debates about the authenticity of his retraction and the true motives behind his execution. That's all.